Hindi simpleng debate tungkol sa ICC ang gumugulo ngayon sa Pilipinas. Dahil para sa ilang abogado at constitutional experts, mas malalim umano ang nakataya rito. Hindi lang pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi mismong tanong kung hanggang saan ang kapangyarihan ng isang international tribunal at hanggang saan dapat manalig ang konstitusyon ng Pilipinas. Ayon sa legal opinion ni lawyer Rob Rances, totoo raw na ang International Criminal Court o ICC ay hindi foreign court ng isang partikular na bansa tulad ng Amerika, Japan o Netherlands. Dahil isa itong international tribunal na binuo sa ilalim ng Rome Statute. Pero ayon sa kanya, hindi raw doon nagtatapos ang usapin. Dahil sa ilalim ng Philippine Constitution, ang ICC ay hindi bahagi ng Philippine Judiciary. Hindi ito nilikha ng konstitusyon, hindi ito nasa ilalim ng supervision ng Supreme Court. At ang mga warrant nito ay hindi raw automatikong kapareho ng warrant na inilalabas ng mga korte sa Pilipinas. Dito ngayon umiikot ang malaking debate. Pwede bang arestuhin ang isang Pilipino sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas at i-turn over sa isang external tribunal nang hindi muna dumadaan sa buong judicial review ng mga lokal na korte? Ayon sa mga legal observers, kapag nangyari umano ito, posibleng maging spectator na lamang ang Philippine courts sa isang usaping may kinalaman sa liberty, sovereignty at due process. At kapag nangyari iyon, hindi na lang daw personal na laban ni Senador Bato ang usapin, kundi institutional issue na para sa buong bansa. Dahil ang magiging mensahe umano rito, pwedeng mauna ang external legal process bago pa makahabol ang judicial review ng Pilipinas. Ayon pa kay Rances, ang ICC mismo ay nakabatay sa prinsipyo ng complementarity. Ibig sabihin, huling option lamang umano dapat ito at hindi pamalit agad sa local courts ng isang bansa. Kaya kung gagamitin daw ang linyang, hindi foreign court ang ICC, para bigyang katwiran ang agarang pag-aresto at turnover, delikado raw itong president. Dahil sa halik na local courts muna ang unang sumuri sa ebidensya, due process at constitutional remedies, maaaring mauna ang surrender at saka na lamang hahabol ang judicial review. Ayon sa ilang abogado, kapag naging normal ito, posibleng magamit din umano sa mga future politically sensitive cases. Hindi lang laban sa mga Duterte, kundi kahit sino pang magiging target ng susunod na administrasyon. Kasabay nito, nagbigay rin ng matinding pahayag si retired Supreme Court Justice Noel Tijam. Ayon kay Tijam, ang ICC ay court of last resort lamang at hindi superior sa Supreme Court ng Pilipinas. Dagdag pa niya, mahigit 24 na taon nang umiiral ang ICC, pero marami pa ring bansang hindi miyembro nito, kabilang ang Amerika, China, Russia, India at Israel. Giit pa ni Tijam, wala ring sariling police force ang ICC at nakadepende lamang ito sa cooperation ng mga bansa. Mas lalong umingay ang usapin matapos sabihin ni Tijam na kung ma-turn over umano si Senador Bato sa ICC nang walang approval ng Philippine courts at walang due process sa ilalim ng konstitusyon, maaari raw itong maging kauna-unahang paso ng isang incumbent senator na naisuko sa ICC sa ganitong paraan. Ayon pa sa kanya, hindi raw tungkol sa mga Duterte lamang ang issue, kundi usapin ng sovereignty ng bansa. Samantala, pumasok din sa diskusyon si international law expert Melissa Loha. Ayon kay Loha, sa ilalim mismo ng Article 59 ng Rome Statute, dapat daw munang dumaan sa local court process ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant. Ibig sabihin, may papel pa rin umano ang domestic courts ng isang bansa bago tuluyang madetain o matransfer ang isang inaakusahan. Kasama umano rito ang pag-check kung valid ang warrant, kung tama ang proseso ng pag-aresto, at kung naipaliwanag ng maayos ang constitutional rights ng inararesto tulad ng access sa abogado at due process. Dagdag pa niya, kung nasunod umano ng prosesong ito, pwede sanang magkaroon ng legal remedies tulad ng habeas corpus at appeal sa loob mismo ng Pilipinas. Kasunod nito, may foreign observer ding nagsalita tungkol sa Article 59 ng Rome Statute. Ayon kay Shun Ferguson Fujiki, malinaw umano sa Rome Statute na kailangang iharap agad sa competent judicial authority ng custodial state ang isang taong inaresto sa ilalim ng ICC warrant. At ang local judicial authority umano ang dapat magsuri kung tama ang proseso ng pag-aresto
at kung nirerespeto ang rights ng akusado. Habang umiinit ang legal debate, mas lalong nakakuha ng atensyon online ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay si Peter Haynes Casey, isang British barrister na mahigit 30 taon na sa international criminal law. Siya rin umano ang abogado na minsang natalo ang ICC Appeals Chamber sa high-profile case ni dating Congo Vice President John Pierre Bemba. Sa naturang kaso, na-overturn ang conviction ni Bemba matapos questionin ang paggamit ng command responsibility. Ito rin umano ang parehong legal doctrine na planong gamitin laban kay Duterte kaugnay ng war on drugs. Bukod dito, nag-file pa umano si Haynes ng damages claim laban mismo sa ICC matapos ma-acquit si Bemba. Kaya para sa ilang observers, hindi ordinaryong defense lawyer ang pumasok ngayon sa kampo ni Duterte, kundi isang abogado na matagal nang kabisado ang loob ng ICC system. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang foreign case ang lalo ngayong ginagamit na halimbawa ng mga kritiko ng ICC process. Ito ang kaso ni Libyan General Osama al-Masri sa Italy. Ayon sa foreign reports, inaresto si al-Masri dahil sa ICC warrant, pero kalaunan ay pinalaya rin matapos umanong makita ng Italian authorities ang procedural defects sa proseso ng arrest at surrender. Dito ngayon ibinabatay ng ilang legal analysts ang argumento na kahit may ICC warrant, hindi pa rin ito automatic na mas mataas sa domestic laws at constitutional safeguards ng isang sovereign state. Ayon pa kay Rob Rances, ginawa raw ng Italy ang hindi ginagawa ngayon ng ilang opisyal sa Pilipinas. Sinuri muna ang proseso at hindi raw basta itinuring na automatic at self-executing ang ICC warrant. Kaya para sa ilang observers, ito ngayon ang pinaka-importanting tanong sa buong usapin. Hanggang saan dapat manaig ang international cooperation at saan nagsisimula ang proteksyon ng Philippine Constitution? Dahil ayon sa ilang legal experts, kapag nasanay umano ang gobyerno na mauna ang external process bago ang local judicial review, hindi lang mga makapangyarihang politiko ang maaapektuhan sa hinaharap, kundi maging ordinaryong Pilipino. At sa oras na humina ang constitutional safeguards, ang natitirang depensa na lamang umano ng mamamayan ay ang mismong lakas ng mga korte ng Pilipinas.